Yes, Lord God, we praise you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa pag-ibig mo na ibinigay sa amin, Panginoon. Patuloy ka namin aawitan at pakupurihan, Panginoon. Banal na Espiritu, kumilos ka sa bawat isa. Yes, Lord God, we praise you, Jesus. Oh
Sige po, tayo ay manalangin. Hallelujah, Lord. Aming Diyos, marami pong salamat sa katapatan mo sa Word for the World Muntinlupa, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, sa araw na ito, aming kang parangalan, dakilain, sambahin sa Espiritu at katotohanan, O Diyos, dahil sa kabutihan mo sa loob ng 32 taon, O God, na pinagpala mo at ipinarada mo sa parada ng tagumpay ang Word for the World Muntinlupa. Salamat, O Diyos, samahan mo kami, Panginoon, ng presensya ng iyong banal na Espiritu as we worship and glorify your name, Panginoon. Ihanda niyo po ang puso ng bawat isa para pasalamatan ka, papurihan ka at luwalhatiin ka at dakilain ka ngayong araw na ito, Panginoon. Niluluwalhati ka namin, O Diyos, gamitin mo ang aming buong pagkatao para luwalhatiin ka sa araw na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, buksan po natin ating Biblia sa Book of Acts chapter 20 verse 24 at sama-sama po natin basahin ang salita ng Diyos. Sige po, Acts 20 verse 24, However, I consider my life worth nothing to me if I only finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying the gospel of God's grace. Hallelujah! Ating purihin ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Walang hangganan, hindi nagbabago, hirap naman. Sa habang panahon, ang iyong salita, Panginoon. Ang mga alaman ay natutuyo, langit at
nagsusumamo sa iyong harapan, Panginoon. Minamahal ka namin, sinasamba ka namin dahil dakila ka, Panginoon lupa. Thank you, Jesus. Yes, oh God, we praise you. We worship your holy name. Yes, oh Jesus. Minamahal kita, sinasamba kita, sa aking buhay ay ikaw nabigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Minamahal kita, sinasamba kita, sa aking buhay ay ikaw ang nabigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nabigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nabigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Minamahal, sinasamba kita. Minamahal, sinasamba kita.
Diyos, O God, kahit kailan hindi ka nakukulang. Biyaya mo'y sapat sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa araw-araw na ibinibigay mo. Salamat sa buhay at kaligtasan, Panginoon. Sa aking walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Let us all bow our head before the Lord. Let us pray. Father God, as we come to you humbly, we thank you, Lord, for this morning that you have given to us, Lord. Another opportunity, another privilege that we would be able to dwell unto your word. And thank you, Lord, for our brethren that they continue, Lord, to dwell unto this fellowship. Salamat po, Ama, sa panibagong lakas at panibagong buhay na pinagkaloob mo sa amin at patuloy ka naming pinupuri, nilulwalhati namin ang iyong banal na pangalan. At higit sa lahat, Panginoon, salamat po sapagkat sa ganitong kaparaanan ay nagpapatuloy po kami sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Ama, dalayan ko po ang iyong patuloy na walang hanggang layunin at patnubay sa iyong iglesia ay patuloy po itong makamit, Panginoon, ang aking mga kapatid sa pananampalataya. At higit sa lahat, Panginoon, sa aming paglapit na ito, humingi kami ng tawad sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, mga bagay po na aming naisip, na salita, na gawa, hindi po nagbigay ng kaluguran sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming pong patuloy na idinudulog sa iyo at ibaba niyo po, Lord, ang habag na iyong pagpapatawad sa amin upang aming makamit, Panginoon, makamtan, Panginoon, ang biyaya ng iyong walang hanggang igagawad na patnubay po sa bawat isa sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat po at muli kami dumudulog upang aming ihatid muli sa iyo, Lord, ang aming pong panalangin sa aming bansa. Patuloy yung pagpalain ng aming bayang Pilipinas, ganun din po aming Pangulo. At higit sa lahat, Panginoon, sa mga kababayan namin na kung saan ay may sakit at karamdaman, dulot ama ng pandemyang ito, yung pong iba ay yumauna at dalangin namin, Panginoon, ang mga aming kababayan o Diyos na nasa ospital, nasa klinika, ay pong abutin, Panginoon, ay yung mapagpagaling na kamay. At sila ibangon, Panginoon, sa kabila ng ganitong, Lord, karanasan ng kanilang mga ailment, Lord, or illness, Panginoon. And we pray, O God, that you're about, Lord, to extend your healing touch to them, divine healing touch to them, at ito po maranasan po nila. Ama, salamat po, ibangon niyo po sila sa balik ng karamdaman, at higit sa lahat, Panginoon, sa aming pagtitipong ito, sa bawat tahanan ng aking mga kapatid, ay patuloy nga po naming maabot ikaw, Ama, sa aming pong pakikinig na yung mga salita. Maraming salamat po at minsan po, Lord, ay binabalik po namin lahat sa iyo, papuri at pagpapasalamat sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat na magtamo ng lahat ng ito. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Purihin ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Tayo po yung nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat panibagong araw, panibagong ika nga po ay sigla at kalakasan ng ating pong patuloy na nakakamit buhat sa ating Panginoon. Kumusta na po tayo, mga kapatid? At isang magandang good morning sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sapagkat muli tayo nagkakatagpo sa ganitong virtual online natin, no, sa ating pong pagtitipon tuwing Sunday. At we really hope, no, lagi po tayong may pag-asa sa Panginoon sa kabila ng mga ika nga ay
pasakit, no? With this pandemic crisis na ating na-experience sa ating bansa, at ito'y parang nagpapatuloy pa rin po, ano ho. Well, minsan nga po yung iba, ang panalangin na sana marating ko pa yung birthday ko sa taong ito. At yung iba, para bang sinasabi nila na, naku, ang hirap ng buhay. Well, you know, life must goes on sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos, at higit sa lahat, patuloy po nating pagtibayin ang ating pong pakikipag-ugnay sa Diyos sa ating pananampalataya po sa Kanya. Ano ho? Now remember po tayo po hindi taga rito. Ano ho? We do not belong here on earth. We belong to heaven. At tayo po ay dadaan lang, no, sa daigdig na ito, at tayo po merong tirahan na kung saan ay talaga naghihintay sa atin doon sa langit. Ang karamihan po sa atin ay meron po mga pinagdadaan ng mabibigat na problema. Totoo po yun. Pero ang mahalaga, lagi po nating isipin na dadaanan mo lang yan. No? Dumaan ka lang dyan, pero huwag kang mag-istambay dyan. Ang mahalaga ay makadaan ka dyan. No? At higit sa lahat, kamtin mo yung pag-asa. At higit sa lahat, yung pangako ng Panginoon sa iyong buhay. At mahalaga, sapagkat tayo sama-sama, nakakatipon-tipon tayo sa mga sandaling ito upang muli tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. At sa ating pong pagdulog sa Panginoon, ay ito po ang salita po ng Panginoon. The Lord will talk today about mistakes, no? And this topic that I'm about to discuss with you, I entitled this Avoiding Mistakes. At kung meron po tayong mga Biblia, ay ating pong tunghayan ito sa Genesis chapter 3, verse 11 to 13. Ito pong sinasabi sa talata. Sige po, tunghayan natin po ito sa inyong mga Biblia. And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?" The man said, "The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it." Then the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." This is the word of God. Let us all bow our head before God. Father God, as we come to you humbly, Lord, bless this unworthy servant, Lord. I pray that I might be able, Lord, to preach your word with clarity, not from my lips, but from my heart, and your people would be able, Lord, to listen not only from their ears, but much more from their heart as well. Thank you so much, O God, and I pray, Lord, for the continuous guidance of your Holy Spirit, Lord, to be upon us, Lord, to enlighten us, Lord, to nurture us, to mold us, O God, into our Christian living. Thank you so much, Lord, and we bring back the glory to you, for you alone deserve the praise. All this we ask in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God, no? Napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay, at ang ating pong pagtalaki ngayon, gaya na binanggit ko po kanina, avoiding mistakes. Ano po? Well, lahat po tayo ay tunay nga po na nagkakamali, at makita po natin bandang huli, tayo po ay nagsisisi sa ating mga ginawang pagkakamali. Ano ho? Meron tayong nga po ay naroon yung po ating mga errors, mga tinatawag na fault. Ano ho? And later on, tayo po ay nakikita natin ang ating mga pagkukulang at ang ating pong mga pagkakamali. At ito po ay dapat nating makita sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Marami po tayong nga po ay mga dalikha na mga mistakes sa ating buhay. Yung iba nagawa natin, yung iba ginagawa natin, at yung iba ay gagawin pa lang. At ito po ay nangyayari, nagaganap, kung hindi po natin lubos na panghahawakan ang salita ng Diyos, at kung hindi po natin yayakapin po ang mga promises ng Lord sa atin. And this will really happen to our lives, sa ating buhay. At even in the Bible, ay marami din po, there are actually characters in the Bible where in fact, they really committed mistakes, along their lives. At makita po natin ito, well, to mention po, ang ilan sa atin, ang mga characters po sa Bible, natin po makikita po yung mga ginawa nilang mga mistakes. Ito po para bigyan din natin ng babala ang ating sarili, upang nasa gayon ay makita natin at matuto po tayo sa mga tauhang ito sa Biblia. From the Old Testament, and going through the New Testament. Well, nakita po natin, first, Adam and Eve, eaten the forbidden food. Okay, and then not only that, but even Cain
killed Abel, yung kanya pong kapatid. And Lot, living in Sodom, compromising with sinners. Ito po yung mga ilan na mga tauhan po sa Old Testament. At di lamang po yon, even Rebecca playing with favorite. Alam natin yung kasaysayan. At even si Moses, he disobeyed the Lord. Alam po natin yon. Anong utos ng Panginoon? You are about to talk to the stone. But ano pong ginawa ni Moses? Kanya pong pinalo yung stone. At ito po hindi nalimutan ng Panginoon. Yung ginawa ni Moses, inaalala po ng Panginoon yon. And what is the result? What is the outcome? Moses won't be able to come into the promised land. Hindi siya nakatungtong doon. At ito po yung naging daan upang hindi po niya naranasan ang tinatawag na land of milk and honey, na kanyang pong paroroonan because he disobeyed the Lord. Now, even Saul, he was being jealous to his warrior and General David. Naroon po yung kanyang ika nga po ay jealousy. And then, in the New Testament, Judas Iscariot, he betrayed the Lord Jesus Christ. And even Ananias, in the book of Acts, and Sapphira, they stole, stealing from the Lord. So they really lie to God, not only to God, but they really even lie to the apostles of the Lord. At makita po natin dito, these are all the stories of mistakes done by these people in the Bible. So even our family, our friends, and not only that, and even ourselves, we really done mistakes too. Tayo man, sa ating pong buhay, nakagawa tayo na tinatawag na pagkakamali o pagkukulang. Now, tinan po natin dito, let us now proceed to the heart of the matter because we talk about mistakes, avoiding mistakes. At makita po natin, even in the Old Testament, as I mentioned a while ago, we all make mistakes. Some more costly than others. We all do things we shouldn't do. We all say things, we shouldn't say, but no matter where we are in our Christian walk, when we make this, we can turn to the Bible, for answer to the remedy of the situation. In fact, the Lord God take our mistakes, our pain, and use it for His good. And this is true with us. At makita po natin, as I mentioned a while ago in the Old Testament, the first mistakes ever written in the Bible truly happened in the Garden of Eden. At alam po natin yun, both Adam and Eve responded to mistakes by trying to shift. They really tried to shift the blame to someone else rather than taking the responsibility to their action. At alam po natin yon, naroon po yung tinatawag na pagtatakip, at sa mga nagawang pagkakamali ay talagang makita po natin na they really hide of the things that they have done. Pero ang Lord po ay hindi natin matatakasan, hindi natin mapapasabwalian ang kanya pong kapangyarihan at ang kanyang karunungan. And what is the outcome? Adam and Eve, they really received the chastisement of God sa kanilang buhay. Now, let us now proceed now how to avoid mistakes. Ito po yung ating pong tatalakay ngayon. How to avoid mistakes. Paano nga ba natin magagawa na iwasan o di man kaya ay gumawa ng mga pagkakamali, mga error sa ating buhay. Kadalasan po kasi kapag nakagawa na tayo, naroon ang tinatawag na nagsisisi na tayo sa bandang huli. At gaya nga na sinabi ko lagi, kung alam natin ang dulo nito, ay kasawian, ang dulo nito ay kabiguan, bakit pa natin ito papasukin? Ang mahalaga, humakbang na lang tayo palayo, at di na po tayo sumulong doon sapagkat alam natin ang dulo nito. Sa mga mananampalataya ng Diyos, sana yun po ang ating pakaisipin. Now, going back to what I have mentioned a while ago, how to avoid mistakes. Number 1, know what is right. Napakahalaga na alam dapat natin kung ano yung tama. At and definitely the right, knowing the right one is for you to be able to know the word of God. Kailangan alam natin ang salita ng Panginoon. Kailangan natin kilala natin ang salita ng Panginoon. At mahalaga na dapat po nating itong ay isinasakatuparan sa ating buhay.
Ang sabi po sa Psalms, no, Psalms 119 verse 11, no. If you have your Bible, buksan po 'yon, Psalm 119 verse 11, no. Ito po yung sinasabi dito sa talata para ma-appreciate po natin ang ating pong pag-aaral na ito sa ating pong pagsamba ngayon. Psalm 119 verse 11, no. If you have your Bible, no, if you have your Bible with you, just open it, no, and please look unto it, no. Psalm 119 verse 11, no. Ito po ang sinasabi sa talata, no. So here, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Napakaganda po no. That means hidden into your heart. So what really does it really implies with us? Sabi po, hidden, nakatago sa ating puso ang salita ng Panginoon. So that means you need to read the Bible, you need to memorize the Bible and apply the Word of God into your life. Hindi lang minsanan yan, kundi dapat ay sa bawat saglit ng ating buhay ay ating inaaral ang salita ng Diyos at higit sa lahat ay ina-apply natin, no, sa buhay po natin, no. So, know what is right, no. Learn from mistakes, no, and learn from wrongdoings. At makita po natin ay we would be able to learn from other people and from your own mistakes also. Napakahalaga po niyan. Dati ay alam natin na talagang clear na mali ang isang bagay, ang totoo po ginagawa pa natin. Wag na po natin gawin yon kung alam natin ang maging kakauwian nito ay tunay po na hindi na tayo gumawa nito. Minsan alam po nating mali pero ginagawa pa rin natin. Ito po ay napakahirap, no? Sapagkat mahalaga na kung saan ay alam natin, no, ang pagpapala ng Panginoon ay dun sa mga tao na kung saan ay isinasakatuparan ang kanyang mga salita. Ano po sabi sa Psalms chapter 1 verse 1, no? Blessed are the man who does not walk in the counsel of the wicked. So mahalaga po 'yon, no? Na alam natin 'yon, no? Na kung saan ang ating pong paglakad ay dapat mayroong pong kaugnayan sa ating Panginoon. Now, number 2, because we talk about how to avoid mistakes, no? Number 2 is all about think of what is right. Think of what is right. Isipin po natin kung ano yung tama at wasto. Napakahalaga po nito. Ano po sabi sa Philippians 4 verse 8? Para ma-appreciate po natin. Philippians chapter 4 verse 8, no? So, open your Bible in Philippians chapter 4 verse 8 para ma-appreciate po natin ang ating pong tinatalakay ngayong umaga, no? So here in Philippians chapter 4 verse 8, no? So here ay ating pong tunghayan, no, ang salita po ng Panginoon. In verse 8, it says here, finally brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. Napakaganda po ng sinasabi dito sa talata na ating binasa po kanina, no? So think what is right. Isipin ho natin kung ano po yung wasto at mabuti. At napakahalaga po nito. Always think of righteousness. The Word of God is powerful. And we need to apply the gospel, the Word of God, every day in our lives, not only for a single hour, but every day, every moment of your life. So always think of what is right. Ang tao doon na nag-iisip ng maayos, nag-iisip ng maganda, ito po'y nagbubunga ng pag-asa, tagumpay sa kanyang buhay. Now, number 3, because we talk about avoiding mistakes, no? Dwell on what is right. Dwell on what is right. Now, open your Bible in Colossians chapter 3, verse 16. Colossians chapter 3, verse 16, no? So, let us read that, no? Again, let us read Colossians chapter 3, verse 16. Now, it says here, let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. Praise the Lord, no? Ito pong ating nabasang ito, no? At so ano po ang binabanggit po dito, no? Napakahalaga, that dwell on what is right. So meaning to say, you need to immerse yourself. Immerse yourself to what is right. So let the word of God dwell in you, into your heart. Dwell
you should allow it to dwell in your heart richly. So meaning to say, talagang you need to allow the Lord, no, to penetrate your soul. Mahalaga po yan. Sabi nga daw ay ang tao na nagbababad sa salita ng Panginoon, tunay nga na siya ay patuloy na iniaadya ng Diyos sa anumang kapahamakan, kabiguan ng kanyang buhay. So mahalaga po yun. No? Meron akong illustration dyan. Ho. Alam niyo ba yung lumpia at saka yung suka? Hindi ho ba? Ito, lagi kong ginagamit na illustration. Yung pong tinatawag na ika nga po ay isang maraming suka. Tapos ilalagay mo yung ika nga po ay ang lumpia doon. At habang nakababad yun ng matagal, kapag mo kinain yung lumpia, parang hindi na lasang lumpia, lasa ng suka. Kasi nag-submerge, nag-immerse na doon sa suka. At ganun din po tayo. So in other words, tayo man, ibabad natin ang ating pusong ito sa salita ng Diyos. At higit sa lahat, mag-aani ikaw ng tagumpay. Purihin po ang Diyos sa bagay po na yan. No? And then let us continue now because we talk about avoiding mistakes. No? Number 4. We are now on number 4. Do what is right. No? Do what is right. Gawin daw natin kung ano yung mabuti. So it involves deeds and action for you to be able to do what is right. Now open your Bible now. In Romans 12 verse 17. So Romans chapter 12 verse 17. Buksan po natin yun, no? Sa Romans chapter 12, verse 17, so that we would be able to appreciate it more. In Romans chapter 12, verse 17, no? So, kung meron po tayong Bible, buksan po natin yan, para lubos po nating ika nga po ay mapagpala tayo, no? Sa ating pong pag-aaral pong ito sa mga oras na ito, no? Romans chapter 12, verse 12, verse 17, no? Romans chapter 12. It says here, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. Ang ganda po na sinasabi ng Panginoon dito po sa ating binasa. No? So, do what is right. Alam niyo po may mga tao na alam na ang mali. May mga tao na alam na ang mali, and yet, pero ginagawa pa rin ang mali. At pilit pa rin na ginagawa yung mali sa kanilang buhay. Kasi alam na nating mali, bakit pa natin ginagawa ang bagay po na yun? So, meaning to say, parang hindi tayo ay lubos na naintindihan natin ang mga salita ng Panginoon. Para bang alam na natin na mali, ginagawa pa rin natin. So, we are not doing what is right in the sight of God because we do it alone, no? By ourselves. No? Nakakalungkot po yun kasi alam mo ng mali, bakit mo pa ginagawa? So, you need to avoid mistakes. No? Do what is right always in the sight of God. The number 5, no? Avoiding mistakes. Number 5, keep what is right. Yes, keep what is right. Open your Bible in Proverbs chapter 2, verse 20. No? If you have your Bible with you, open it again, no? In Proverbs chapter 2, verse 20. Napakaganda po ng sinasabi po rito sa talata, no? In Proverbs chapter 2, verse 20, no? So if you have your Bible, no, ating pong buksan 'yan, no, sa ating pong Proverbs chapter 2, verse 20. Again, no? So buksan po natin ang ating Biblia para lubos po nating maintindihan itong ating pagtalakay na ito sa ating pong ika nga po ay pag-aaral ng kanyang mga salita. Proverbs chapter 2, verse 20. Now it says here, no, thus you will walk in the ways of good men and keep to the path of the righteous. This is very much important, no? Keep what is right. Keep what is right. Kung alam po natin ang righteous path, manatili po tayo doon. Kung alam natin yung righteous pathway, we should remain in that pathway. Napakahalaga po noon. Kaya po ang wisdom, ang liwanag po ay napakahalaga sa atin. No? Huwag po tayong aalis sa tamang pathway, kundi stay there always. Do not ever divert yourself to anything, no? Any road. Perhaps you might as well notice na ang ganda ng daang ito, pero ang karamihan po nangyayari po daan, minsan yung magandang daan patungo sa kapahamakan, patungo sa kabiguan. So, we are about to keep, no, what is right, no? You walk uprightly, no, to the pathway
wherein the Lord, no, really take you there. Ano ho, mahirap kung tayo pupunta sa isang daan na kung saan ay talagang patungo sa kapahamakan. And always pray to God, no, through the Holy Spirit to give you wisdom, to give you direction, and to give enlightenment unto you. At napakaganda po ang ating pong ika nga ay mararanasan sa ating buhay, pananampalataya. No? So mahalaga po na dapat po natin makita kasi may mga bagay na kung saan ay mukhang magandang lakaran, pero ang dulo po nito ay kapahamakan. Ano ho? Merong mga captivating tactics ang kaaway para po ika nga ma-influence yung ating kaisipan upang gumawa ng mali. Pero napakahalaga po na dapat tayo lumayo at higit sa lahat, masigit tayong manalangin sa Panginoon. Nabigyan tayo ng ika nga po ay discernment sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon. So alam po natin, no? So we need to avoid mistakes, no? At mahalaga na dapat nating mapagtanto sa ating buhay kung ano-ano nga ba yung mga tinatawag na mga mali, no? Kamalian na hindi na dapat nating ika nga suungin o tunghayan. At dapat po atin pong isinasa puso ang lahat ng ito. Now, let us now proceed now, no? Let us now continue, no, with our topic for today, this morning, no, as we go on, no. Now, the question is this: how can I recover from my big mistakes? How can I recover from my big mistakes? So, how do I move on? If I committed mistakes, no, nagkamali, nagkulang ako, paano ako makaka-move on sa bagay na ito? Ano ho? Minsan kasi wala na yung iba hindi nakapag-move on, para bang sinabi nila, naku, ano ba ito? Hindi na yata ako mapapatawad ng Panginoon, naturingan pa naman akong anak niya, pero nakagawa ako ng mga mali. Kabuktutan ng aking ika nga ay pag-uugali, kabuktutan ng aking ika nga puso. So the question is this: how do I move on? How can I recover from my big mistakes? Now, number one is that receive God's forgiveness. You need to receive God's forgiveness. This is very much important because the Lord God wants to give it as much as you need to receive it. Ano po sabi sa 1 John chapter 1 verse 9? Let us open our Bible, 1 John chapter 1 verse 9, no? Now, if you have your Bible, no, open it in 1 John chapter 1 verse 9 para po lubos nating ma-appreciate po itong ating pinag-aaralan. So I mentioned a while ago, receive God's forgiveness. So you would be able to recover from your mistakes. Okay, 1 John chapter 1 verse 9, no, it says here that if we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Napakaganda po niya, no? Sabi nga sa atin ng Panginoon, paano tayo makaka-recover sa nagawa nating pagkakamali, nagawa nating pagkukulang, receive God's forgiveness. Alam niyo ho ba na mayaman ang Diyos sa pagpapatawad? Yes, mayaman ang Diyos sa pagpapatawad. Ang problema kasi natin, hindi tayo lumalapit sa Lord, para bang natatakot tayo, nahihiya tayo. Pero alam mo, kapatid, anak ka ng Diyos, at siyang iyong Ama. Sabi nga, ang pagpapatawad ng Diyos ay tunay na ipinagkakalob niya sa atin at walang pinto. Saradong pinto ang Diyos sa kanyang pagpapatawad. So, you would be able to recover from your big mistakes once you ask forgiveness from the Lord. Receive His forgiveness. Number 2, begin by admitting your mistakes and sin. This is very much important. You are about to begin to admit your shortcomings to the Lord. If you have done something wrong, you really admit it, no? So you are open to forgiveness and restoration of your relationship to Him. Napakahalaga po nun. Kapag po natin ika nga kinilala yung ating pagkukulang, pagkakamali, yung ating mga pagkakasala, ito po'y nagiging daan upang tayo'y patawarin ng Diyos at higit sa lahat ay ma-restore yung ating relasyon sa Kanya. Napakahalaga po niyan. Siguro hindi ko na babanggitin yung kasaysayan o kwento ng alibugang anak sapagkat alam naman natin po yung kwento po nito, hindi ho ba? So matapos siyang ika nga ay kanyang kunin ang kanyang mana, ito yung nilustay niya sa ibang bayan at hanggang sa mawala na ito, maubos, doon niya na-realize na ika nga ay nais kong magbalik sa aking ama sapagkat ang kinakain niya ngayon ay kaning baboy na, no? Para bang nahihirapan siya at doon ay napagtanto niya na siya magbalik. At kalakip dito yung paghingi niya ng tawad, pagkilala sa kanyang pagkukulang at pagkakamali,
at nasa kanyang ama na ang kanyang iniisip kung siya ay patatawarin. Pero alam niyo ho ba, ang puso ng ating ama ay gayon din gaya ng puso ng alibugang anak na ito, na hindi pa man siya nakikita, pero ang puso ng ama ay talagang naroon yung kanyang pusong pagpapatawad sa nagawang pagkukulang, pagkakamali ng kanyang anak. So napakahalaga po no, that we need to admit our mistakes and sin, and the restoration will begin to us. Number 3, how can I recover from my big mistakes? Number 3 is offer forgiveness to others. So let us offer forgiveness to other people, meaning to say, ask for theirs when needed and receive it when it is extended. Napakahalaga din po. Let us read James chapter 5, verse 16. James chapter 5, verse 16. Tayo po tunghayan natin ang salita ng Panginoon sa James chapter 5, verse 16. So again, if you have your Bible, open it in James chapter 5, verse 16. Now it says here, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Napakahalaga po nito kung ating pong titingnan na we need to offer forgiveness to other people too. So mahalaga po 'yon mayroong humihingi ng tawad sa atin, nagpapakumbaba, ay dapat po nating itong i-extend ang pagpapatawad din ng Diyos sapagkat tayo man ay kanyang napatawad sa ating mga pagkakamali at sa ating mga pagkukulang. So offer forgiveness to other people. Number 4, how do I move on? How I would be able to recover from my big mistakes. Number 4, don't be afraid of making mistakes. This is important too, Do not be afraid of making mistakes. Now, huwag po tayong matakot kapag tayo nagawa ng pagkakamali, pagkukulang, para ba tayong sising-sisi. Totoo po yun, maganda yung nagsisisi tayo. Pero mahalaga din po na dapat matutunan din po natin ang bawat pagkakamali na ating pong gagawa. Let us do not be afraid of making mistakes. If you never make mistakes, it is because you never try to succeed. So let us read Hebrews chapter 12 verse 1. Let us read Hebrews chapter 12 verse 1 para so that we would be able to appreciate Hebrews chapter 12 verse 1. So kung meron po tayong Biblia, ay buksan po natin ito, Hebrews. Okay, open your Bible in Hebrews chapter 12, verse 1. It says here in Hebrews chapter 12, verse 1, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so early entangles, and let us run with perseverance, with perseverance, the race marked out for us. Praise the Lord. Napakaganda po niyan. So, don't be afraid of making mistakes. Pero hindi naman po dapat na kung saan nagawa ka pa ng gawa ng mga mali. Hindi po ganoon. Kinakailangan natututo ka sa nagawa mong pagkakamali. So, once you are forgiven, do not linger on your mistakes. Let them go and walk through the doorway for your future. So, hindi po ikaw dapat mag-dwell na lang dyan, nagmumukmuka sa iyong mga nagawang pagkukulang at pagkakamali, manapa ay bumangon ka at magpatuloy ka sa iyong paglakad. Dapat natututunan natin ang ating mga mistakes na nangyayari sa ating buhay. At sabi nga nila, sabi nga po, experience is a good teacher. Experience is a good teacher. So once you committed mistakes, do not dwell in that place. Just you need to stand and then move on. Walk uprightly now forward to God. Now, another, how can I recover from my mistakes? Big mistakes. Number 5, this is the last, if you don't learn from mistakes, you will be settled into a false sense of security. So here, learning from your past mistakes really prepares your life not to repeat them in the future. Sabi nga po na kung saan kapag nagkamali, ito nagiging tuntungan mo upang nang sa gayon, hindi mo na maulit pa ito sa mga darating pang mga araw at panahon sa iyong buhay. So ikaw ay natututo na at higit sa lahat, ikaw man ay pwede ring mag-advise sa mga tao na nasa ganung sitwasyon na kung saan ay naroon ka rin before. So you should you need to learn from
your mistakes. Napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay, at mahalaga na makita po natin ang ating pong larawan sa Panginoon. Lahat po tayo ay nagkukulang, nagkakamali, Wala hong mga tao na narating ang tugatog ng tagumpay na hindi po sila nagkamali. Mga pangulo ng iba't ibang bansa, mga inventor, mga discoverer, lahat po, Lahat po ng tao na narating ang pedestal ng tagumpay sa kanilang buhay ay nagdaan po sa mga pagkakamali at mga pagkukulang. Gaya po ng binanggit ko po kanina, maging ang mga tauhan sa Biblia, even from the Old Testament and into the New Testament, even the characters of God really committed mistakes too. Pero ang napakahalaga ay tinanggap nila ang kanilang pagkukulang, kinilala nila ang kanilang pagkukulang o pagkakamali, at higit sa lahat, from there, they would be able to begin again, to start again. Ika nga, may pinto uli ng pagkakataon upang makapagpatuloy sa Panginoon. At napakahalaga po nito na dapat nating mapagtanto sa ating buhay. Remember, mistakes really teach us. Mistakes really teach you to clarify what we really want and how we want to live in life. Notice and admitting our mistakes, it really helps us to get in touch with our commitment to the Lord. What we really want to be, what we really want to do, and what we really want to have. Napakahalaga po na yun. Kumusta po tayo? Tayo ho ba ay nariyan pa po ba tayo sa ating pong mistakes na yan? Sabi ko nga, huwag ka manatili dyan. Ang mahalaga, kung alam mong mali, umiwas ka na. At nakakalungkot kung magsisisi ka sa huli. Kung alam mo ang dulo nito, huwag ka nang maglakad pa doon. From the beginning, ay huwag mo nang gawin. So napakahalaga po na dapat nating ay makita sa ating buhay ang kaliwanagan ng salita ng Panginoon pagdating sa mga pagkakamali na ating ginagawa, at gagawin pa. Patuloy nating yakapin, patuloy nating pag-aralan, at higit sa lahat isakatuparan ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Well, let us pray. Let us all bow our head before the Lord. Let us pray. I want you to bow your head to the Lord right now. Father, as we come to you and lay down these prayers, Lord, some of our brethren are suffering from pain, illness, and terrible disease. Perhaps loss of loved ones with their relatives. Even loss of jobs. Some of them are in the midst of depression, in the midst of confusion, and at the very dull moment of their lives. Lord, we ask for you to extend your healing touch to them. Some of them are trying to know you, seeking the truth. Lord, I pray that they will come to know you, and not only that, but to know the way through your heart. Father God, bless my brethren, O God, and grant them, Lord, the opportunity again to start unto their lives, to walk uprightly the pathway through your heart. Thank you so much, Lord. This is all I ask. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Everybody say Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian at sa bawat isa po sa atin na narito ngayon. So, muli, ang masaganang pagpapala po ng ating dakilang Diyos na buhay, magpakailanman, isumenyo pong lahat, buot po sa ating dakilang Ama, sa Anak, sa Santong Espiritu, humayo tayo na taglay natin ang kapayapaan, kagalakan sa ating puso, at patuloy nating paglingkuran ng ating buhay na Diyos ngayon hanggang sa muli niyang pagbabalik. Muli po, sa Diyos ang papuri. Hallelujah! Let's worship our King of Kings and the Lord of Lords.